So, hello guys. Let's move on naman to the next topic. So, next topic natin is yung chain rule. Chain rule. So, paano nga ba gawin to? So, ang gagamitin natin ng formula sa chain rule is yung n g of x expand with 1 and 1. Ganyang formula. So, bigyan tayo ng example. Sabihin natin, ganitong example. So, yung 3x squared plus 5 to the power of 3. So, ang gagawin natin dito, yung 3, i-derive natin dito. Derivative dito. So, maging 3 to, 3 dito, then copy nyo lang to, itong nasa loob ng parenthesis na to, 3x squared plus 5 then times natin yung derivative na nasa loob ng parenthesis. Itong next. So, ang derivative nito, ang derivative ng 3x squared plus 5 is 6x na lang siya. So, mawawala na siya ng value yung 5 kasi wala na siyang sign. Then, after nyan, ito times natin yung 3 sa 6. So, ito times natin, 3 times 6x is equal to 18x. Then, copy lang natin to. 18x, 3x squared plus 5. So, yan na siya. So, gaano ba tayo ng isa pang problem? So, sabihin natin, same lang, pero iba. Ganito. Sabihin natin, 2x to the power of 4 plus 20 power of 6. Yan. So, 2x to the power of 4 plus 20 to the power of 6. Gagawin natin ulit yung 6 derivative na siya ng ito. Gagawin dito, ilalagay dito yung 6 sa tabi ng parenthesis, 2x to the power of 4 plus 20. Copy ulit. The next, yung derivative na nasa loob ng parenthesis na to. Hanapin natin yung derivative sa loob ng parenthesis to. So, 2x to the power of 4 plus 20. Mangyari dyan, 2 times 4 equals to 8. Minus 1 ng 4 to 3. So, makakala natin siya ng value kasi wala siyang sign. So, mangyari dito, kaya times natin dito siya. 6 times 8 is equal to, wait lang. 6 times 8, 6 times 48. 6 times 8 is equal to 48. So, kaya dyan, 48x cubed. Tapos, copy lang natin itong nasa loob ng parenthesis na 2x to the power of 4 plus 20. Ayan na siya.